Kilat News Updates. Mga balita ngayon, kasong plunder at graft isinampanalaban kay Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Baya. Kampo ni Estrada kinwestiyon ang timing ng pagsasampa ng kaso. Tropical Storm Jangmi pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Tatawaging DOME, 162 milyong pisong halaga ng tanim na marijuana na samsam sa 8 plantasyon sa Kalinga. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Tuluyan ng sinampahan ng ombudsman ng kasong plunder at graft si Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Baya. Kaugnay ng umano'y higit kalahating bilyong pisong kickback mula sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, sistematikong idineliver ang illegal na payout na nagkakahalagang 573 million pesos mula sa 2025 budget insertions ng DPWH at napunta mismo kay Estrada. Agad na iniraffle ang kaso na hahawakan ng Sandigan Bayan 5th Division. Kabilang din sa respondents sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at 3 pang engineering officials ng ahensya. Walang inirekomendang bail ang ombudsman. Hihiling din ito ng hold departure order sa mga respondent upang hindi sila makalabas ng bansa. Ito na ang ikatlong plunder case na kinaharap ng senador na na-acquit sa pork barrel scandal. Kasunod nito, kinwestiyon ni Estrada ang timing ng pagsasampa ng kaso matapos ang pagbabago sa liderato ng Senado at iginiit na agad naghain ng kaso ang ombudsman nang walang masusing independent fact-finding investigation. Sa kabila nito, sinabi niyang gagamitin niya ang lahat ng legal remedies upang depensahan ang sarili. Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang Tropical Storm Jangmi na tatawaging DOMENG ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Pumasok sa bansa ang bagyo bandang alas 12:30 ng madaling araw ng Mayo 29 na huling namataan sa layong kulang-kulang 1,200 kilometers silangan ng Southern Luzon. Taglay ng bagyo ang lakas ng hangin 75 kilometers kada oras at pagbugsong umaabot sa 90 kilometers kada oras habang kumikilos pahilaga sa bilis na 20 kilometers kada oras. Inaasahan itong lalakas at posibleng maging typhoon pagsapit ng Sabado, Mayo at 30 at maaari namang lumabas ng PAR ang bagyo sa Lunes, Hunyo 1. Una nang sinabi ng PAGASA na nagtatransition na sa tag-ulang panahon ng bansa kaya asahan ang mas malinit na pag-ulan at thunderstorms sa mga susunod na araw. Mahigit 162 milyong pisong halaga ng marijuana ang winasak ng Philippine Drug Enforcement Agency at Police Regional Office Cordillera Administrative Region sa isang operasyon sa Mount Watong, Barangay Lokong, Tenglayan, Kalinga noong Mayo 27. Ayon sa Procar, 8 taniman ng marijuana ang natuklasan sa lawak na tinatayang 52,000 square meters. Kabilang sa mga nasamsam ang 100,000 fully grown marijuana plants, seedlings at pinatuyong dahon at fruiting tops. Gamit umano ang drones, natukoy ng mga operatiba ang mga taniman sa bulubunduking bahagi ng lugar. Matapos ang dokumentasyon, agad ding binunot at sinunog sa mismong lugar ang mga marijuana plants. Bagamat walang naarestong cultivator, tiniyak ng PDEA at PNP na ipagpapatuloy nila ang mas pinaigting na kampanya laban sa iligal na taniman ng marijuana sa Kalinga upang mapanatili ang kaligtasan ng komunidad. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Linon, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano. Palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita.